Ano yun? Ginto, kulay ginto, imposible. May pumili sa mundong Honghuang. Ang mundong Honghuang, nababaliw na ba siya? Mundong Wuxia ang pipiliin ko. Sana hindi ako malasin at mapunta sa High Wuxia. Kahit pa sa Low Wuxia tayo mapunta. Baka pagbagsak natin, makasalubong agad natin ang mga bandido o mababangis na hayop. Huwag kang ang praning. Kung mangyari man yan, bakit? Display lang ba yung patalim na hawak mo? Ako, gusto ko sanang mapunta sa High Wuxia. Balita ko, nandoon daw ang totoong Jianghu. May mga eksperto dong nakakalipad sa hangin. At may mga alamat tungkol sa pagwasak ng mismong kalawakan. Kung makakapasok lang ako sa isang sikat na sekta, at babalik kapag naging malakas na. Sus, tigilan mo nga yan. Higit sa 10% ang namamatay sa High Wuxia. Papayag ba ang nanay mo? HMPH. Syempre hindi siya papayag. Pero sabi ng tatay ko, normal lang daw sa pag-aaral ng martial arts ang makipaglaban. Kung takot kang mamatay, mas mabuti pang umuwi ka na lang ng probinsya at magtanim. Tsaka, kapag pinili mo ang mundong Wuxia, random kung sa Low o High Wuxia ka mapupunta. Kung mapunta man talaga ako sa High Wuxia, wala rin siyang magagawa kahit tumutol pa siya. Sabi ng lolo ko, may ninuno raw kaming mga tiyan na naging isang Golden Core Master. Kahit bumagsak na ang pamilya namin. Basta't may mapapala ako sa mundong Shangxia. Baka makabuo rin ako ng Golden Core para muling ibangon ang pangalan ng pamilya namin pagbalik ko. Beishan, mas gusto mo bang mapunta sa Low Shangxia o sa High Shangxia? Kahit sa Low Shangxia pa yan, o sa High Shangxia man, mas malayo pa rin ang mararating natin kumpara sa martial arts. Ang namana naming cultivation technique na Changchun Art, ay talagang pambihira. Sa taglay kong talento, kung makapasok ako sa High Shangxia, siguradong maaabot ko ang foundation establishment sa loob ng 5 taon. Pero ang daming namamatay sa High Shangxia. Ang pag-cultivate ay sadyang pagsuway sa batas ng langit. Kung takot kang mamatay, huwag mo nang tahakin ang landas na ito. Naaalala ko nakipagpustahan ako sa kaibigan ko, para isaulo ang buong aklat ng 9 na siklo ng mahiwagang sining. Ha ha ha. Tapos, may nakakabulag na ilaw ng truck habang pauwi ako. Patining na tunog ng preno. Saka sobrang sakit, tumilapon ako, at bumagsak ng malakas. Teka, napunta ba ako sa ibang mundo? Sa higpit at kinis ng balat na ito. Imposibleng ito yung katawan kong malapit ng mag-30 taong gulang. Nalaspag na sa kapupuyat. Hoy Meng Chuan, bakit ka nakatulala dyan? Ang putla ng mukha mo. Huwag kang masyadong kabahan. Basta mapunta lang tayo sa mundong may mababang antas ng martial arts. Ligtas naman talaga yun. Wala pang 3% ang tsansang mamatay roon. Meng Chuan din pala ang pangalan ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Nasa planetang Blue Star pala ako. Lahat ng mga taga Blue Star na tumuntong sa edad na 16. Lahat ay may matinding sugal para baguhin ang kapalaran. Pisikal na napunta sa ibang mundo. Pagkalipas ng 1 taon sa oras ng Blue Star, basta't buhay ka pa, may uuwi mo ang lahat ng kapangyarihang nakuha mo sa ibang mundo. Kasama ang mga kaalaman at kayamanan. At makakabalik ka sa realidad nang hindi man lang tumatanda ang itsura mo. Sa mga mundo ng martial arts, puting ilaw ang bababa para sa mababang antas. Berdeng ilaw naman para sa mataas na antas. Ang 1 taon sa Blue Star ay katumbas ng mahigit 10 hanggang ilang dekada sa ibang mundo. At lagpas 10% ang pinakamataas na tsansang mamatay doon. Sa mga mundo naman ng mga immortal, asul na ilaw para sa mababang antas, at kulay lila para sa mataas. Ang 1 taon sa Blue Star ay aabot ng ilang dekada hanggang higit 100 taon sa ibang mundo. Lagpas 30% ang pinakamataas na tsansang mamatay doon. At mayroon ding tinatawag na sinaunang mundo.
Ginto ang kulay ng ilaw na maghahatid sa iyo roon, kung saan walang nakakaalam kung gaano kabilis ang daloy ng oras. Sa buong kasaysayan ng Blue Star, lahat ng mga kinuha ng gintong ilaw. Walang ni isang nakabalik, 100% ang tsansang mamatay doon. Iyon ang tunay at walang takas na gintong kamatayan. Isang mundo ng kamatayan. Hoy Meng Chuan, nakatulala ka pa rin ba dyan? Magsasalita na ang principal. Mga estudyante, ngayon ang unang araw ng klase ng mga second year sa ating paaralan. At ito rin ang araw ng paglalakbay sa ibang mundo. Ang nasa harapan ninyo ngayon, ay isang pagkakataon para baguhin ang inyong kapalaran. At isa rin itong pagsubok kung saan buhay nyo ang nakataya. Mula nang bumagsak ang teleportation stone sa Blue Star 800 taon na ang nakalipas. Nabuksan na ng sangkatauhan ang pinto patungo sa iba't ibang mundo. Ngayon, pumunta na ang lahat sa loob ng teleportation area. Ipikit ang inyong mga mata at isipin ang mundong gusto ninyong puntahan. Waksha World ba o Shanksha World? Pero tandaan, huwag ninyong pipiliin ang Honghuang World. Isa itong patibong kung saan wala pang nakakabalik ng buhay. Kung susundin ang plano ng orihinal na may-ari ng katawang ito, ang pagpili sa isang low martial arts world ang pinakaligtas. Kaso, dahil napunta ako rito dala ang 9 Revolutions Profound Technique. At nagkataon pang mayroon sa mundong ito, na tinatawag nilang 100% siguradong kamatayan, ang Honghuang World. Nagkataon lang ba ito? O sinadya ng tadhana? Magsisimula na ang teleportation. Ha 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 ha. Hindi ako pupunta sa Waksha. Hindi rin sa Shanksha. Pupunta ako sa Honghuang. Ano yun? Ginto, gintong liwanag, imposible. May pumili sa Honghuang, sa Honghuang World. Nababaliw na ba siya? Pasensya na, pero kailangan kong pumunta. Kaya pala walang nakakabalik ng buhay sa Blue Star mula rito. Hindi lang ito basta siksik sa espiritual na enerhiya. Para kang itinapon sa isang nakakapasong high-pressure reactor. 9 Revolutions Profound Technique. Bago mahati ang kawalan, nagkakagulo ang kalangitan at kalupaan. 9 na yugto ng sining, kusa ng lilito ang daan. Unang yugto para sa pundasyon. Higupin ang enerhiya tulad ng karagatan. Bumubuo ng gintong aipo-aipo ng enerhiya sa loob ng aking dantian. Unang yugto ng 9 Revolutions Profound Technique papasok agad sa Earth Immortal Realm. Ang landas na aabutin ng 300 taon para sa mga pinakamalakas na cultivator sa Blue Star. Ay inabot ko lang ng 1 o 2 oras. Ang pagiging Earth Immortal ang pinakarurok sa Blue Star. Pero dito sa kasalukuyang Honghuang, wala pa ito sa kalingkingan ng pinakamaliit na langgam. Pagka-breakthrough ko sa Earth Immortal, walang bumagsak na Heavenly Tribulation. Ibig sabihin, hindi pa sumasanib si Hongjun sa Heavenly daw. Anong panahon na ba talaga ngayon? Ang Dragon Hand Tribulation ba? Labanan ba ng Dao at Demon?
O ang pagtuturo sa Zishou Palace? Kakaiba talaga ang pisikal na katawan ng isang Earth Immortal. Ang killing intent sa mapanganib na silid na ito. Kahit ganito kalayo, ramdam na ramdam ko ang hapdi sa mga mata ko. Nagkalat talaga ang mga innate spiritual treasure dito sa Honghuang. Unang araw ko pa lang, nakatagpo na agad ako.